Inaasahang mas magiging magana at masipag pang mag-aral ang mga kabataang Pilipino. Ito ay sa tulong ng school-based feeding program at milk feeding activity na inulunsad sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, mahalaga ring pundasyon ng pagkatuto ang tamang nutrisyon. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Egeline ng aming makausap. Ang kanya kasing anak na nasa grade 3, kulang sa timbang. Kapos-an niya kasi sila dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pa-extra-extra. Mga anak mo sila, tapos hindi mo maibigay yung mga gusto nila, lalo-lalo yung mga sa school, mga pangangailangan nila. Siyempre, sir, mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakasyahin nyo na lang yung budget nyo sa araw-araw. Yan ang tutugunan ng pamahalaan. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity para sa school year 2026 to 2027 sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasabay yan ang paggunita ng Nutrition Month ngayong buwan. Sa ilalim ng expanded SBFP, magkakaroon ng universal feeding ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners. Habang bibigyan naman ng masustansyang pagkain at gatas ang mga mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na itinuturing na malnourished. Aarangkada ito sa loob ng 180 days na may 26 billion pesos na pondo. Alam niyo po, meron tayong feeding program noon pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program at ginawa po natin kagaya ng sabi ni Seksani. Binigyang diin ng Pangulo na dapat tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral dahil ito ang kanilang pundasyon sa pagkatuto. Paraan din anya ito para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, pati na ang pagkabansot o stunting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hamong tinutugunan ng pamahalaan. Ito ay napakalaking bagay para sa akin, dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ng kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Kaya tila nabunutan ng tinik si Egeline pati na ang iba pang magulang dahil sa hakbang na ito ng pamahalaan. Sobrang malaking tulong siya, sir, kasi pag hindi ko sila halimbawa sa isang araw, di naman po sa araw-araw ganun hindi ko ma-sustento yung kailangan nila. Dito may bibigay ng eskwelahan para sa kanila. Dahil hindi naman po namin lahat na i-provide na bilang magulang, na i-provide yung lahat ng gusto niyang kainin. Kaya malaking pasalamat po namin, sir, na nasali po yung isa kong anak. Kasi po, hirap din po kasi kami. Minsan, 2 beses lang kami. Kung minsan, pinapakain ko pa sa gabi, laki me. Wala kami sapat na pambili ng ulam. Kaya malaking bagay itong Opo, malaking tulong po. Kaya sa tanghali po, nakakalibre na po silang kumain. Bukod sa nutrisyon ng mga mag-aaral, sinabi ng presidente na tulong din ito para sa local farmers. Isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga lokal na produkto. Kanina nilagdaan din ang Joint Administrative Order sa pagitan ng DepEd at DA. Layunin nito na formal na itakda ang mga balangkas para sa supply mapping, quality assurance at local milk procurement, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Hopefully, kasi siyempre alam niyo naman year to year ang budgeting natin. So kami aapela muli sa ating opisyales at siyempre sa legislatura na pondohan ito, napakagandang programa. Pondo namin magagamit namin sa pagbili ng
gatas na ibibigay sa DepEd for school feeding. So definitely, direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. Kenneth, pasyente para sa bayan.